Nasa linya na natin, kumbachero, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping Lacson. Senator Ping, magandang morning! Anthony, Jerry, magandang umaga sa atin lahat. Apo, gandang umaga po. Nagulat po ang lahat sa inyong mga binanggit kahapon. Linawin lang natin, Senator Ping. So, kino-confirm ninyo yung binanggit ni Saldico na meron talagang 100 billion insertions. Totoo yan, sa BICAM. Oo, tama yan. Pero, hindi para kay BBM, kundi may ibang tumarabaho, ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Tama rin yan, Jerry. Paano po ang nangyari doon po sa mga hindi nakasubaybay doon sa talumpati po nyo, Senator? Paano na-insert? Who initiated the insertion? Yung statement ni Saldico, di ba sinasabi niya na kinausap siya ni Secretary Mina na may utos ang Pangulo na mag-insert ng 100 billion sa BICAM. At ito'y kinumpirma ni Undersecretary Adrian Besamin. Kaya naniwala siya, siyempre, pagka assuming na na totoo pa rin siya sabi niya, no? Pag si Mina na pangandaman at si Adrian Besamin ang nagsabi sa iyo, at ikaw ay wala naman direktang pakipag-ugnayan sa Pangulo, maniniwala ka. Kasi may representation talaga yung dalawa. So, ganoon na nangyari. At totoo nga, validated na meron talagang yung mga items na nakalista sa kanya nung chinek namin, totoo yun. May mga parang typo, may mga hindi tugma, pero lahat halos, yun talaga yung 100 billion. Now, Friday siya, habang nagkakaroon kami ng pagdinig, nandun naman siya sa social media, I think sa Facebook, ano? Opo. Si Yusek, person namin noong araw na yon. Now, Sunday, tumawag yung kanyang camp sa akin, ano? Sunday na umaga. Yung pala, pag uwi ni Bernardo at napanood niya yung video yung video niya, no? Ni Saldico, sinik na naalala niya, meron siyang files. Naalala niya, tapos isa-isa niya rin ka-check. So tatlo kami nag-check eh. Nag-check ako, nag-check si Senator Gatchalian, nag-check din si Bernardo. So naalala niya yung 100 billion, kaya sinabi niya hindi totoo, sabi niya hindi totoo na nag-deliver ng 25 billion si Saldico kasi nungalingan yan. Sabi ko bakit? Kasi ako yung nag-deliver niyan, ako nangasiwa niyan. Yung 52 billion. Kasi yung 100 billion, ang latag noon, 52 billion, siya mismo personal na nag-handle. Kinahandle sa kanya ni Olaybar. Yung 29 billion, nag-uusap naman diretso si Olaybar, si Bonoan, saka yung mga ibang Yusek. I think nabanggit niya si Canlas, Pipo, yan ang mga binanggit niya. At yung 19 billion o 18 plus billion, yun yung sa mga iba't ibang ahensya na, national agencies, na hindi niya na alam. Now, tinuloy niya, nung kinukwento niya, sabi niya, at least 10 deliveries ang ginawa niya. Ang hiningi sa kanya, ni Olaybar, 15% para sa grupo. Tapos, humirit pa, gawin na raw 16%, yung daw ang hiling ng grupo. Pero ang suspect na, humihirit pa ng 1% para sa kanyang sarili. Tapos pinagbilin sa kanya ni Olaybar ngayon na huwag sasabihin kay Bonoan yung tungkol sa 52 billion. So parang compartmentalization kasi meron pa siyang 29 billion eh. So mabubukos siya. Pagka meron pa siyang 29, meron pa siyang 52. Kasi 52, yung 29, nirekta niya na yung kay Bonoan eh. Anyway, 10 deliveries, ano? Nung sinasalaysan niyo sa akin, nagsigisa silang armored van eh. Yung armored van niya, ni Bernardo, nakapark yun sa Diamond Hotel, sa basement parking. Lalagyan niya ng pera yon, mga nakakahon. Ano? Sabi pa niya, hindi po pwede yung mga maleta, hindi kakasya. Pinapantyan niya, mga 500 million lang kakasya sa mga maleta na pinakita ng Saldico. Kahon ang pinaglalagyan namin para kumasa yung ganyang kalaking halaga, yung mga deliveries. Anyway,
Sabi niya, minsan lang talaga napalaki kasi 800 million hanggang 1.2, ganyan ang range eh. Napalaki na 2 billion kasi March 11 daw, natatandaan niya, ayaw kunin ni Olaybar. Sabi niya, medyo magulo ngayon, hayaan mo muna dyan. Eh sabi niya, ang tagal na nakapark dito, naiipon tayong pera. Kasi galing sa contractor yung pera eh. Kasi magtataka tayo, bakit March pa lang, 2025, gaan ng 2025 yun? Bakit may delivery na? Kaumpisa pa lang. Oo. Eh kasi, advance na ng mga contractor yan eh. Oo. Kasi, di ba, Jerry, Anthony, ang mga testimonya sa Blue Ribbon, net pa lang may 10% na. Tapos pag naging GAA, may 15% pa. Ganon. So, ganyan na yung kalakaran ngayon. Hindi na yung naghihintay ng implementasyon, naghihintay ng notice of award. Parang simula pa lang sa net, alam na ng mga contractor na sila makakakuha ng mga proyekto. So, nag-advance na. Opo. Yun. Okay, so dito po, Senator Ping, sa 100 billion na binabanggit na ito, itong particular na 100 billion insertions, ilan po yung, magkano po yung napunta sa bulsa lang ng kung sino-sino? 8 billion yung kanyang binigay kay Olaybar. 8 billion. Ang sabi niya, although hindi niya nakita, alam niya na kasama ni Olaybar si Adrian Bersamin sa kumukuha ng pera. 1 billion naman, binigay niya kay Bonoan. So 9 billion bali yung lahat-lahat na naipamigay niya out of the 52 billion. Kung merong kinita doon sa 29 billion, ang nakakalam na lang doon, siyempre, grupo ni Olaybar, saka si Bonoan. Saka ang nabanggit siya, pati si Yusef at si Cabral. Kasi ang nagpiprepara ng listahan, kasi magtataka ka, saan kukuha ng mga proyekto na isisingit si Olaybar at saka si Adrian. Ang sagot doon, kasi di ba may tinatawag na allocable at saka yung mga leadership fund at saka siyempre ang nangangasiwa sa mga proyekto, DPWH. Ang gumagawa ng listahan lagi niyan, si Undersecretary Cabral. So siya yung utusan ni Bonoan, mag-prepare ka ng listahan. So ganun kadali na nakapagsingit ng mga items. Napaka... alam mo, noong nag-uusap na kami, sabi ko, okay, ganito ang gawin mo. Igawan mo yan in your own handwriting. Pirmahan mo. At gagawa ko ng paraan, maiparating yan kay President Marcos in fairness to him. Kasi, alam mo, walang kamalay-malay yung Pangulo. Tapos gagamit ang pangalan niya. Tapos parang maraming naniwala kay Saldico na nag-deliver ng 25 billion. Sabi ko, to set things right, At alam mo naman na hindi, sabi niya, imposible magdala si Saldico ng 25 billion. Saan siya kukuha? Dito sa 100 billion. Eh ako nga nangasiwa. Hindi o kaya iba naman yon? Iba naman ang source? Iba pa yan? Hindi, kasi yun ang listahan ni Saldico Tugma sa listahan niya, tugma sa listahan ni Sergeant ni Senator Gatchalian. So, isa talaga yung talaga yung siningit sa BICAM. Ano ho kaya yung ipinapakita niyang mga pictures pa ng mali-maletang pera? Yun nga, sinasabi nga ni Bernardo, hindi ka kasi dyan, sabi niya, ulang yun. Dyan sa mga maletang yan, nasa mga 500. Hindi, saka may mga marke, may markings, 2024 yata, Senator Ping, yung maleta ni Saldi. Hindi. Yun yung mga cash out niya, doon sa kanyang, siguro nakaligtaan niya, hindi niya na napag-aralan mabuti. Alam mo, pag nagsisinungaling ka, sigurado may mga butas-butas Pag hindi totoo, lalabas at lalabas, mayroong pagkakamali. So, sinasabi niya, cash out 2024, hindi ba? Tapos, ang isa pang kamalian niya, baka nakalimutan niya, January 2025, tinanggal na siya appropriations Yes. So, paano pa siya makakapag-deliver? Tama po yan. Yung pong, bago ko na malimutan, yung tungkol dun sa 100 billion insertion, di ba may vinito? Lahat po ba na yun ay yung 100 billion na implement? May ano? Yung po bang 100 billion na insertion, na-implement po ba yan? O hindi ba may vinito si Presidente? Ganito, yung pa isa, yung sa 100 billion na yun, nung chinig namin doon sa listahan, sa GAA mismo, meron kasing malaki na dito kasi ni Presidente doon sa GAA Kasi nga sabi niya, mangled
Hindi niya na makilala. Nagbito siya ng 194 billion. Sinek namin yung mga vetoed items. Oo. Meron 3 doon na nakalista kasama doon sa 100 billion na sinasabi ni Saldico. Oo. 3 items yon. Ang total nun, 1.150 billion. Oo. So, yun, mali na naman yun. Kasi kung ikaw ang nagsingit, ba't mo ibibito? Oo. Pangalawa, lahat yun sa simula, naka-FLR, naka-4 letter For release, later naka-hold. release. Oo. Oo. So kung ikaw ang pangulo na nagsingit, ba't mo ito 4 letter release para makadeliver ka agad sa'yo ng sinasabing 25 billion, ipaparelease mo yun, hindi mo papahold. Oo. So, Kaya, pero eventually po, yung na-FLR na yun, yung na-FLR ay na-release din? pinapatsip pa namin kung ilan yung naka-hold pa at ilan yung naka-release. Oo. Wala may mga kontraktor nakapag-advance na hindi mo na. Oo. Hindi, ito pa, ang sabi ni Bernardo, kasi nga, parang kinapos yata yung nakapag-abono pa siya. Sabi niya, may utang pa nga sa akin yung sina-Oliver eh. Kasi nag-advance siya eh. Oo. Sa sarili niyang pera ni Bernardo. Alam naman natin na hindi yung sarili pera. Hindi. Just for identification. For identification. Magkano daw po yung inabono niya? Kinuha niya lang ng konti. Magkano daw po binanggit niya? Kaya nga sabi sa kanya raw ni Oliver, very good. Sabi mo, nakadeliver ka. Parang halos isang buwan lang yun na-deliver niya Senator Ping, magkano daw po yung inabono niya? Hindi ko na natanong. Bahala na siya sa buhay niya. Ano susunod dito, Senator Ping? Kayo sa Blue Ribbon Committee, kaugnay nitong bagong mga discoveries na ito? Hindi, ganito. Nung gumasa ng sulat, kasi nag-a-apply siya sa WPP. Nag-a-apply siya ng as a state witness. At ongoing yung pag-process. Ang concern niya, sabi niya, pagka nagsulat ako nito, kailangan i-convert ko ito agad sa supplemental affidavit. Sabi ko, gawin mo na yan. At kakausapin ko yung Secretary of Justice, si Secretary Vida, na ito kasi may urgency, ginawa mo lang to sulat, pero eventually gagawin mo ring supplemental affidavit yan. So I think nagawa niya na yan siguro, dahil sabihin mo na sa lawyer mo, mag-coordinate na sa DOJ para hindi ma-discarril yung iyong application. Kasi yun ang isang concern niya eh. Hindi po ba ninyo tinitingnan naman yung possibility na meron din talagang instruction kay Yusek Adrian Bersamin o kaya ay kay Yusek Try Olivar para gawin nila ito, Senator Ping? Yun, by deduction. Kasi mga Yusek ito eh. Opo. Ngayon, tuloy ko lang, napadala yung sulat kay Presidente Monday ng 2 p.m. Nag-usap sila ng tao na nagdala. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng courtesy resignation noong Monday afternoon. Yes. Ngayon, alam mo, sa kabaitan ni Pangulo, courtesy resignation, pero noong tanghali na yon, nando si Secretary Pangandaman sa Senado, kasi nga, DBCC, yung General Principles, may interpellation kami sa plenaryo. So nagmamadali siyang umalis kasi may text siya natanggap. Yun na yun. Pagdating sa Malacanang, sinabi courtesy resignation. Pero walang courtesy resignation na wala sa kamalay-malay. In other words, they were asked to resign. Alam mo, I could have suggested, I think, nabanggit ko doon sa tao na magdadala, sabi ko siguro maganda gawin ni Presidente para talagang may pakita na talagang wala siyang alam dito at saka dapat magalit talaga siya, tanggalin niya tapos paimbestigahan niya. Na sa ganun, maliwanag, kwentas klaras na talagang wala napakabait resignation pa rin, out of delicatessa ang ginamit pero dito ho kaila Secretary Pangandaman tsaka kay ES Bersamin sa harap po nitong mga bagong discoveries na ito, sila ba dapat ang dapat na pag-resignin at o palitan sa pwesto? Basta hindi, wala na sila, di ba? Wala na silang dalawa Opo, pero yun nga sabi niyo hindi naman ito courtesy resignation kundi pinag-resign.
sa statement ni Bernardo, kasi tawag si Bunuan kay ES Bersamin. Sino bang paano ba itong 52 billion? Paano ba papacilitate? Siyempre kailangan i-release eh. Oo. Ang sagot, hindi na kami na bahala dyan. We'll take care of it. So nabanggit din si ES Bersamin ni Bernardo. Uh-huh. Sa usapan nila ni Olaybar. So lahat po ng items na ito ay nag-originate sa DPWH. Well, at least yung 81 billion, ano? Hindi, lahat ng 100. Kaya lang, nai-assign sa ibang ahensya ng national agencies yung 19. Okay. 18 to 19 billion. Yung 81 billion sa DPWH. Okay. Tapos out of the 81, 52 hinandle ni Bernardo. Pati yung 29, Tama. nirekta ni na Olaybar. Rumekta sila man sa mga contractor, sa mga district engineers, sa mga RD. Sariling diskarte ni na punuan yon sa kanila Olaybar. Kaya nga ayaw pa sabi ni Olaybar kay Bernardo, huwag mo sabihin kay Sec Bunuan. Kasi malalaman na pero ka pa palang 29 billion, kasama ka pa sa meron po bang pagkakataon na pinictura ni Yusek Bernardo yung mga pera na yan? alam mo, pag nagkakaroon nag-fade na yung signal. signal. Sir, dami ng niya, ng naitago niya. Siyempre, hindi niya pag may lumalabas sa ganyan mga intervening events, so niya naalala, tapos at yan, nakita niyo yung listahan na yan. Saka lang niya naaalala. Sa dami. Yun. Kinumpare niya ngayon. Sayang, napuputol no? Napuputol tayo. Pero sana makabalik kay Senator Ping. Tsaka doon sana sa paano tayo makakatiyak na sasabihin talaga lahat ngayon ni Bernardo. Tama. Na hindi baka, self-serving o kaya nandadamay. Hindi siya selective lang sa kanyang mga sasabihin. Actually, meron pa akong isang tatanong kay Senator Ping sana. Naputol na, Yuel. Makuha natin ulit. Try natin maibalik. Ayan. Okay, andito ulit. Senator Ping, naalala ko po, nung lumabas na yung BICAM, sabi ng Pangulo, di na niya nakilala yung budget niya. So, mga bandang December last year, binuo pa yung grupo na yan eh. Andiyan si ES Bersamin, andiyan si yung mga Secretary Recto, sila Secretary Masukat, at kung ano pa. Pinag-aralan nila, Secretary Pangandaman, kung alin yung mga i-veto, alin yung EFLR, andun din sila, if I remember right, may isang picture pa nga, andun pa si Undersecretary Adrian Bersamin, yung mga yung Vinito, tapos yung FLR, kasama lahat ng mga in-insert na iyon, andun sila lahat. Ano kaya naging na-factor in nyo po ba yun sa kung accurate o hindi yung mga sinasabi naman nitong si Bernardo? Yeah, kasi kung isang team yon, hindi naman yung mga involved lang na nandun. Siyempre, mahiya naman silang napaka-obvious naman na pagpipilitin lang bawat items. And also, sa dami ng items na yon, pwede makakaligtaan na rin nila na na may masamang mabito Saka yung kompo, kung nabito tapos tinira pa rin nung March 11 during that time wala pa namang nare-release Naalala ko yung kinukwento ni Congressman Toby Chanco, yung FLR na more than 200 ba yun, Senator Ping? More than malaki rin yun Malaki yung FLR na yan. Kung kasama itong 100 billion na ito, isip yun na i-deliver yung para sa For the Boys ng March, wala pa namang nare-release dun sa mga projects na nabanggit. Well, sino bang nagpapa-release din ng FLR? Kasi sa 2024, national budget naman ito, no? Opo.
na kapag merong mga nasaan program appropriations, nanggagaling din ang recommendation sa DBM at saka sa DPWH eh. So kahit So, na FLR, confident sila na mapaparelease sila. marirelease din. Oo. Oh, nako. Mahaba-haba pala talaga pa ito, Senator Ping. Pero ang tanong na lang para hindi maulit ito dito sa 2026 budget, meron na ba kayong naikamadang Mga policy dyan? reforms Dyan sa Senado? Oo, marami. Yung transparency, naka-live stream yung hanggang BICAM. Tapos hindi namin papayagan, pinag-usapan na namin ito ni na SP Soto sa Senator Sherwin, na hindi na po pwede yung singit sa BICAM. Kung ano yung nasa House version at saka nasa Senate version, yun lang ang pag-uusapan. I-matrix yan. At mga disagreeing provisions lang ang i-reconcile. Nagkakaloko-loko yung BICAM kasi kaya sinasabing third and most powerful chamber. Kasi parang ina-amendahan ng BICAM yung version ng House at saka ng Senado. Yes. Yun na nga So, kaya yun parang ang bago na bagong budget meron pa ho bang may usapan na si APRO Chair Swansing at saka si Senator Gatchalian na hindi talaga walang papasok na alien. Ayan, oo. Meron pa ho bang allocable dyan na iaalok-alok ng kung sino-sino? Siyempre, 2026, alam mo, sa NEP, wala pa naman to, hindi pa pumuputok. Oo. Senator? Hindi pa pumupot. Na yung tinatawag na President's Budget after ng na-submit na nung Chinecheck namin isa-isa, maraming ang tinanggal eh. Yung mga nilipat sa program, pinalik namin, inalis namin eh. Opo. Tapos diba yung flood control na 255.5, tinanggal ng Pangulo yun eh. Sabi niya, wala naman ng flood control. So may mga reforma na nangyari nung nasa House Gov na at saka sa Senate. Opo. May nagrereklamo po si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Nagrereklamo nagrereklamo si Congresswoman Gloria Arroyo. Meron daw inilagay sa distrito niya daan-daang milyon project. Hindi ko pa alam 'yon. Hindi naman daw niya ni-request, hindi naman ayun. Pero party po ito ng 2026 budget na po, Senator Ping. Ay, check namin sa Senate version kung ano 'yon. Kung hindi niya alam, patatanggal namin 'yon. Ayun, nagrereklamo siya. Last na lang po, Senator Ping, sa ibang topic naman, nung pong isang araw na nagsalita si Senator Amy at pinatigil nga ng Iglesia ni Cristo, yung pong rally, dahil hindi naman yung parte ng usapan tungkol sa GAA, dapat ang i-discuss niya, inambush ni Senator Amy yung INC rally. Tingin niyo po ba, at kayo naman may mga access pa rin sa Intel community, yung bang ginawa ni Senator Amy na yun, meron bang kasunod na hakbang sana to oust the President? Well, obvious naman ang motibo, politika eh. Kasi sunod-sunod yan lumabas si Saldico. Tapos sina Mike Defensor nagsasalita ng kung ano-ano na binugbog yung isang aide ni Saldico. Puro kababalagan. They really don't care at all. Kung alam nilang kasinungalingan na sinasabi, basta't makapag-destabilize. Obvious sunod-sunod yung yung mga events Kung ako yung mag-a-analyze, talaga orchestrated, saka calibrated So in other words, nung oras na yon, when she was speaking before a mammoth crowd, meron po ba talagang at that moment meron bang plano talagang magmarcha na sa Malacanang kundi lang pinull out ng Iglesia ni Cristo yung rally? Yung mga kapatid? Hindi, mabuti nga ang ginawa ng pamunuan ng INC, di ba? Opo. Hindi nila pinapapasok yung may mga BBM resign. Opo. Kaya ang ginawa nga From the very beginning, talaga. Sabing BBM resign, sinasabi niya, umuwi na tayo. Yun din yun Ano ba sinabing pag umuwi na, pinauwi niya na, resign niya. So siguro, nabasa rin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na
although nakakubli doon sa salitang umuwi na tayo, BBM resign din yun eh. Kaya siguro yun ang naging dahilan din kung bakit napaagang pagka-pull out, di ba? Kapag 3 araw. Ano ho? Mas alam nyo yun, kasi alam nyo naman nangyayari sa loob sa inyo eh. Si Saldico ho, anong intel ninyo, Senator Ping? Na nasa kabilang, may mga chismis kasi na ito'y naabot na ng DDS. May balita pa nga, nababalik eh. So, itatiming din siguro na kung talagang totoong babalik, tatiming nila. Pero may problema siya pag bumalik siya. Kasi nagpal na ng information ang ombudsman sa Sandigan Bayan. So, in a matter of days, lalabas siya ng warrant na walang bail. Hindi na siya uuwi ngayon kasi pag umuwi siya bilibid na hindi pa pala bilibid, city jail na siya. Senator Ping, salamat po sa inyo. Yung boses nyo nga pala no isang araw akala ko magsalabat kayo. Magsalabat na pala ng marami. Oo nga, hindi katakot-takot na salabat na ininom. Opo, Senator Ping, thank you so much. Magandang umaga po. Thank you. Senator Ping Lacson, Chairman, Senate Blue Ribbon Committee.